Nagkaroon nga po ng sunod-sunod na pagsusumite ng kanilang mga courtesy resignation ang mga miyembro po ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. batay po sa kanyang kautusan. Kasama nga po sa mga pinagsumite ng courtesy resignation ang lahat po ng kanyang mga cabinet secretaries, mga advisors at mga presidential assistants. At ayon po sa Pangulo, hindi na ito business as usual. Panahon na po para i-realign ang gobyerno sa inaasahan ng publiko mula sa kanila. Kasunod nga po ng kautusan po ng Pangulo, agad-agad po namang nag-resign ang karamihan po sa mga kalihim. Higit 30 mga miyembro ng gabinete, mga advisors po at ilang pang opisyal ng pamahalaan ang nakapagsumite na kaagad ng kanilang courtesy resignation. Kabilang nga po sa mga nag-resign ay sina Transportation Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes at Solgen Minardo Guevara. May mga mangilan-ngilan pong hindi pa nakapagsusumite ng resignation. Sa mga nag-resign, ang Pangulong araw po ang bahalang mamili kung talagang sino ang dapat manatili sa pwesto. Inanunsyo na ng Senado na magko-convene na ito bilang impeachment court sa June 3 para litisin si Vice President Sara Duterte. Formal nang inabisuhan ng Senado ang Kamara base sa Rules of Procedure, kailangan humarap ng House Prosecution Panel sa Senado para basahin ang Articles of Impeachment. Bagay na tinalakay na ng House Prosecutor sa kanilang pulong kahapon. Bago mag-convene, kailangan din munang basahin ang prosekusyon ang Articles of Impeachment. Sa proposed timeline ng Senado, nakahanda silang tanggapin ng mga House Prosecutor alas 4 ng hapon sa June 2. Ayon sa House Prosecutors, 90% na silang handa sa impeachment trial. Nasa 5 hanggang 10 araw o 10 law firms ang tumutulong sa kanila. Sa July 30 naman, gugulong ang mismong impeachment trial ni VP Sara. Una nang sinabi ng bise na handa na rin siya sa trial na posibleng magpatalsik sa kanya sa pwesto. Sa ilang pang mga tampok na balita, susulatan po naman daw ang Department of Justice o susulat ang DOJ sa Foreign Affairs Department para ipakansela ang pasaporte ng umano ay ngayon nga po'y umiiwas na si Harry Roque. Ito nga po'y kasunod ng inilabas po na arrest warrant ng hukumang kaugnay po ng kasong qualified human trafficking. Ito'y dahil daw sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa the Netherlands ngayon ang dating spokesperson po ng Pangulong Duterte para sa kanyang asylum application. At ayon pa rin po sa DOJ, magiging undocumented alien na si Roque kapag hindi maaprobahan ang kanyang asylum request. Bukod po sa pagkansela sa passport, inaayos na rin daw ngayon ng DOJ ang posibleng pag-i-issue ng red notice ng Interpol laban kay Roque. Nakatakda namang dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibigyang diin ng Pangulo sa summit ang soberanya ng Pilipinas sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga leader ng Laos, Kuwait at Vietnam. Posible ring pag-usapan sa summit ang pagpapataw ng taripa ng Amerika sa imports ng ilang bansa, pati na rin ang political crisis sa Myanmar. Idaraos ang ASEAN Summit sa May 26 at 27.